bago lang 'to mga kababayan. Sabi kasi dito, wait lang ha, i-ano natin dito, 'yan. Sabi kasi dito mga kababayan, 'yan ayon sa News 5, ano po, nagbabala daw ang liderato ng Kamara sa pagdalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanilang gusali. Matatanda ang pinahintulutan nila ang bise na bisitahin ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na kasalukuyang nasa kustodiya ng Kamara. Saad sa kanilang pahayag, tumuloy si Duterte sa opisina ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District, Representative Paulo Duterte, at nagkulong na lamang umano doon. Kaya pala siya pinapalis mga kababayan kasi etong si Sara Duterte nung dumating daw doon ay nagkulong agad doon sa opisina nitong si Pulong Duterte mga kababayan. Ngayon sabi pa dito, pinakiusapan ng kanilang Sergeant at Arms ang pangalawang Pangulo na umalis na pero binaliwala niya lamang ito. Ang malaking kapulungan ay para sa lahat ng mga Pilipino, hindi ito lugar para abusuhin o gawing personal na espasyo. Kahit pa sino ka, kung walang respeto sa mga simpleng patakaran, paano tayo magtitiwala na kaya nilang igalang ang mas malaking responsibilidad na iniyatang ng taong bayan sa kanila? Ani pa nila, sisiguraduhin namin na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Palalakasin pa namin ang mga patakaran, titiyakin na pantay itong ipapatupad at puprotektahan ang integridad ng aming institusyon mga kababayan. So yan, biruin nyo ha, pagkadating ni Sara, siguro kagabi ito, pagkadating ni Sara mga kababayan, dumiretso siya sa opisina ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte at nagkulong doon. Pero pinapaalis daw siya mga kababayan ng Sergeant of Arms. Pero binaliwala lamang daw po ni Sara Duterte. Yan ba? Eto, tanong ko sa mga DD-Shet, yan ba ang gusto ninyo maging presidente sa sunod? Walang respeto. Simpleng batas mga kababayan. Simpleng sinasabihan siya na umalis doon kasi hindi niya opisina yon. Kahit pasabihin na opisina niya ng opisina ng kapatid niya, mga kababayan, kahit pasabihin nila opisina ng kapatid niya, hindi niya pa rin opisina yon. Kasi parang ang dating mga kababayan, kung saan lang gusto ni Sarang tumambay at gawing espasyo yung isang lugar, tatambayan niya at gagawin niyang espasyo basta gusto niya. Kasi nga, pangalawang Pangulo siya mga kababayan ng ating bansa. Yan ba gusto ninyo maging presidente? Walang respeto? Diba hindi iginagalang ang Kamara? Tapos sasabihin ninyo gagawin yung presidente. Susmiyo Marimar. Ayan na nga Tinasabihan dito, binaliwala, pinapaalis siya. Pinakiusapan pala nakalagay pa dito, pinakiusapan ng kanilang Sergeant of Arms at Arms, pangalawang Pangulo na umalis pero binaliwala lamang ito. Big sabihin, matigas talaga mga kababayan, etong si Sara Duterte. Ano po, pero kung sinagot niya agad yung mga katanungan pamula nung umpisa, hinarap niya lahat, kumatapang sila, okay na sana. Wala na sanang problema mga kababayan. Sa totoo lang. Ano po, pero dito, makikita nyo naman, nawala talagang respeto mga kababayan. Ngayon, punta na tayo dito. Punta muna tayo dito. Hindi ko kasi na-play ito sa inyo kanina. Itong sinasabi nitong Sergeant of Arms ng Kamara mga kababayan na kung saan yung daw pong pagbisita ni VP Sara Duterte kay Zulaika Lopez ay nagdulot ng lockdown sa batasan pambansa. Bakit mga kababayan? Ito pakinggan po natin. Start with, just give you a very brief rundown by time. At about 2 p.m. yesterday, the arrival of the advance party of the OBP inside the complex of the House of Representatives. And about 2 hours after that, just before 4 p.m., the security team of the Vice President coordinated with our Legislative Security Bureau. And we basically briefed them about our House rules and the security protocols and guidelines. At about 4 o'clock, we received an advice from the security that the Vice President is on her way. However, it was not until 19:45, or about 2 hours after, that the Vice President actually arrived. And she was brought directly to the visitor center of the House of Representatives
situated at near the South Gate. There, we also brought Yusek Sulaika Lopez for them to meet. Oh. And they were there until 10 o'clock, which is our based on our house rules. That's the latest that we will allow visitors to our detained guests. Oh, sa kauna-unahan daw mga kababayan, yun yung unang beses na may nangyari na inalaw nila na magkaroon ng bisita ng 10 o'clock mga kababayan dyan po sa Kamara. Kasi nga, 10 o'clock na, nakadating siguro itong si Sara Duterte dyan po sa Kamara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? And at about 10 o'clock, the Vice President together with Yusek Lopez actually prepared to leave the premises of the visitor center as we have requested. However, after 3 minutes that Attorney Lopez started heading her way back to our detention center, the Vice President at about 10:05 also rode her convoy, which is right adjacent to our South Gate. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the Southwest Annex. South Wing Annex, sorry. And we talked over the phone with the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. And so we waited. But waited until 1 hour at about 11 p.m. I started to proceed to the office of the Honorable Duterte to find out what's going on, what's causing the delay. At about 11:30 p.m., I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President at room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. If you will note, if you will go around Congress during Thursday na walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy. Dahil ito yung sinasabi mga kababayan, ito yung sinasabi ng mga DD-shit. Grabe naman dyan sa Kamara. Hindi na nila nirespeto si Vice President. Alam nilang may tao pa, pinagpatayan na nila ng ilaw, mga bastos talaga. Ganyan na ba sa Kamara? Yan yung malimit sabihin mga kababayan kanina ng mga DD-shit. Pero kung titingnan po natin, eto para doon sa mga vlogger ni Digong. Eto nga umaliwanag, pagka walang mga hearing, walang mga pasok yung mga congressman, pinapatay nila yung ilaw. Bakit? Kasi para makapagtipid ng kuryente mga kababayan. Babaguhin ba nila yung porkit dumating lamang yung si Sara nang wala sa oras mga kababayan? Ang sinasabi nila dito, bastos ang Kamara, pinagpatayan ng ilaw si Vice President. Yun nga Vice President ninyo, late na ngang dumating. Ano pa ngayon, ipagpatuloy pa natin? Centralize ang air conditioning. And second, to prevent yung occurrence ng electrical fire. Dahil hindi natin alam kung mayroon nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or whatnot sa kanya-kanya mga opisina. So standard doon natin ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30. Ayan, bago natin talagang in-off na. Sino ngayon ang bastos mga kababayan? Yung tao na hindi sumunod sa protocol? Or yung tao na ginagawa lang naman yung trabaho na nakasanay nila na kapag ka pumatak ng ganong oras, pinapatay na yung ilaw. Pero umabot na nga sila ng 12:00, in-extend na nga nila. Sa kanila pinatay yung ilaw mga kababayan. Ano po, para nga maiwasan, baka mamaya may mga nakasaksak na electric fan, may mga nakasaksak na charger mga kababayan, yun pa yung pagmulan ng sunog. Kaya nga pinapatay nila yung power. Ngayon kung titingnan po natin, ang pinapalabas kasi ng mga DD-shit,
pinagpatayan daw ng ilaw etong si Sara Duterte. Nag-extend na nga sila ng ilang oras. Ano po, dahil nga dumating etong si Sara nang wala sa oras, mga kababayan. Pasalamat nga sila, pinagbigyan pa etong si Fiona. Ano po, kasi nga, ginagalang pa rin nila yung pagiging vice president nitong si Sara. Pero, abuso kasi, mga kababayan, yung ginagawa ni Sara dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, simula ho midnight or 12:30 in the morning hanggang kanina umaga, the close-in team of the Vice President stayed locked inside room 304. Ayan. So about 7:30 this morning, upon request of our personnel and finance office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa SWA. So that's about 7:30 this morning. 8 o'clock, the Vice President security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zulaika Lopez at our House of Representatives Custodial Center. That's about all I have for you. Thank you. Ayan. Sir. So ngayon, mga kababayan, pakinig nyo naman. Eto kasi si Sara Duterte dumating ng 10 oras ng gabi. Kaso nga lang ang problema, since vice presidente siya, pinagbigyan siya. Ano po, pero nga dahil nga sa abuso na, mga kababayan, saglip na paalis na nga naman. Kasi nga, unang-una, wala na sa rules yun na hindi na sila magpapapasok, mga kababayan. Bawal na silang magpapasok. Nasa sa rules pala nila na bawal na silang magpapasok kapag kalampas na sa oras. Kaso nga lang, pinagbigyan si Sara. Anong ginawa ni Sara? Umabuso at nagstay pa doon. Mga kababayan, kaya yung mga didishit dyan, huwag niyong sabihin na binastos ng kamera etong si Sara dahil pinatay ng kamera yung mga ilaw nila, yung mga power, mga kababayan. Dahil kahit hindi bumibisita dyan si Sara, or kahit tawag dito, or kahit yung mga tao, mga kababayan, na pumupunta ng late dyan, hindi na talaga pinagbibigyan. Pinagbigyan lang si Sara, kaya hindi dapat abusuhin nitong si Sara. Kaso nga lang, since abuso, mga kababayan, at yun namang trabaho nila, nakasanayan na nilang patay ng ilaw, walang pambabastos doon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. General Taas, wala naman siya complaint na, syempre, nawala ng kuryente, so magdamag siyang walang power doon. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng kuryente. Isipin nyo kung 1 kwarto lang yung ating bibigyan ng kuryente pero kailangan yung kabuuan umaandar ho yung air conditioning unit. Na imagine nyo na ho. Grabe, no? Kung gaano kalaking... General, dun sa huling pag-uusap nyo, nakita namin kanina. Wala naman daw silang napakinig ng mga reklamo kay na Sara Duterte pero hindi nila alam, part yun ng drama ni Sara. Ang palabasin, mga kababayan, na pinagpatayan sila ng ilaw at hinayaan silang walang power magdamag. Mga kababayan, so ngayon, pagpatuloy pa natin. Kailan daw po aalis dito si VP? May sabi po ba siya? Ano po bang sentimiento niya? Hindi po namin napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis, is yun yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun nung approval ng aming butihing chairman na indeed, inaprubahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil kung matandaan po ninyo, kahapon hindi yung detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict yung mga protocols sa detention center.
Kaya ho, mas maganda dun sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na dun tayo sa kabila. Pero minarapat ng ating Vice President na Tito. At inaprobahan naman nating Chairman. O, di ba? Pinagbigyan pa mga kahilingan nitong si Sara, pambihira. Ngayon, pagpatuloy pa natin. As for my end, Sir, Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni VP Sara? Ito, natalakay na natin to mga kababayan. Pero ang maliwanag naman dyan, si Sara Duterte dumating sa Kamara, oras ng gabi, pinagbigyan. At since ginagawa na nga ng Kamara yun, na pagtungtong ng gabi, pinapatay nila yung ilaw, mas pinili pa rin nila na mag-stand ng 2 oras bago nila patayin yung ilaw mga kababayan. Dahil nga dumating etong si Sara at pinagbigyan nila. Kaso nga lang ang problema, umabuso si Sara at sinamantala yung pagkakataon para makapag-stay doon sa opisina ni Pulong Duterte mga kababayan at mag-lock doon. Ano po, kaya ngayon, etong si Sara, magdamag na walang power mga kababayan. Pero wala naman daw naging reklamo galing kina Sara. Pero lumalabas sa mga taga-suporta ni Sara mga kababayan, pinagpatayan ng ilaw etong si Sara ng Kamara at binastos ng Kamara. Yan po yung sinasabi ng mga taga-suporta nitong si Sara.